Okay, so sandali ha. So, nandito ako, I'm trying to upload ng isang video na kinuha ko from the, what do you call this? From my backyard. Tapos, na-type ko, Pugong Bihero, tapos lumabas basher. Tapos, hindi naman basher mga lumabas, kundi bago. Sabi dito is like, ilang hours ito? 4 hours ago. So kung panoorin itong bagong 4 hours ago na pline, so hopefully, gusto kong makisabay sa inyo sa kwentong ito. Kasi di ba kay Mylene is humahabol ako. So, I wanna see this. Para, okay. Nangangamba siya na baka hindi na siya makapag-aral. Ang ganda din niya! Hindi na kasi makapagtrabaho ang kanyang ina. Ang gaganda nila! Wala na rin siyang tatay. Kaya't sa kanyang ate na lamang siya umaasa. Pero paano ang gagawin niya kung hindi na rin siya kaya nitong suportahan? Oh, they have little pig! Siya si Alona. Pangarap na maging pulis pa ng araw. Hoy! Matupad niya nga kaya ang kanyang mga pangarap para matulungan ang kanyang... Wait! Pulis din ang pangarap niya. Gusto rin niyang maging si Mylene. Oh, bakit? Ang ganda-ganda naman ng batang to. Ang ganda ng mga katutubong ito ha. Parang gusto ko nang tumira sa kanila. Maging maganda. Ang ganda kanilang kulay. Ang ganda-ganda talaga nila. Ang gaganda nila. Oh my God, hindi ako makamove on. Umpisa pa lang to ng video. Ano ba naman nangyayari dito sa computer ko? What's wrong with you? Yon. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. She's so... Look at that! Sandali. Right there. Right there. See that kid? Ang bata niya, ang ganda niya, pero pag makita mo yung... Sandali, rewind natin ng konti. I-rewind natin ng konti. Ano ba? Something is going on with my computer. Stupid computer. At wala pa siyang gamit sa school para sa kanyang... Okay, let's play. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kaya lang nahihirapan akong abutin yun. Kung ang mga magulang ko mismo ayaw para matupad ito. Pero sige lang, lalaban ako para sa aking pangarap. Look at her. See that? She is so naturally beautiful. Na ito yung I woke up like this, na kind of beauty. Na ang ganda niya, walang makeup, wala kung ano-ano. It's just a natural beauty. Look at that dark eyelashes, dark eyebrows, the perfect shape of her face. With the cleft chin. Bakit ang mga katutubong ito? Marami sa kanilang cleft chin. Bakit? Oh my gosh, ang gaganda nila. But look at her. She's so pretty. Yet, parang pasan niya ang mundo. Look at her beautiful eyes. Like, Ay, ang galing mo Tagalog. Okay. Anong ulit pangalan? Alona, ilang taong ka na? Ang ganda niya! 12. So grade 6 ka? Hindi pa siya marunong mag-phone. Opo, di ba? Pasensya na po kayo kung minsan yung sagot nila walang opo kasi hindi nila yung nakasanayan. Lalo na po at mga katutubo na nasa sa bundok. Okay, respeto na lang po natin. Ano po? Yeah! Grade 6 ka. Ngayon pagpasok, grade 8 na. Hindi po, grade 6. Huwag po natin silang i-bash kapag wala silang po at opo kasi hindi po sila Tagalog. Ang Tagalog, yun ang po at saka opo, ang Katagalugan, sa kanila nanggaling yon. So ngayon, na-adapt na lang ng most ng Pilipinas na kasi nakakapag-aral, opo.
Actually, sa aming mga Ilocano, wala namang Ilocano translation ang opo at saka po. So, kaya for example, kami, ang oo is one. Ngayon, para mabigyan mo ng respeto, yung kausap mo, lalo pag mas medyo nakakatanda sa'yo, or to give a respect, sasabihin namin, one auntie, one uncle, one manong, one manang. Like, there's no such thing as translation of po and opo in a different language because in a different dialect, kasi talagang ano lang po yan sa Tagalog talaga. Kaya kung naririnig ninyo na hindi Tagalog, kami rin sa kabundukan sa Baguio ano rin wala naman kaming opo, apo one sir, one ma'am. That's how we answer. So, but because we are like educated to say ma'am, sir, uncle, auntie, manong, manang at the end of the sentence. At kasi yun ang kinagisnan namin. So, kanya-kanya po tayong kinagisnan. Kaya yung mga naririnig na papanood ninyo ng mga katutubo na hindi nagpopo, opo, popo, hindi nagpo at opo at ate, kuya, it's because that's their culture. So, hindi mo pwedeng i-force ang kultura mo sa kultura ng iba. Wait for them to adapt to the culture. You understand what I'm saying? Even so, it is an educational thing as don't bash people who do not practice your culture and your tradition. Huwag nyo silang i-bash. Because if you do not practice their culture and tradition, expect the other people, other tribo, or other ibang mga grupo ng mga Pilipino is wag mo i-force sa kanila ang culture mo at wag mo rin in-expect na i-force nila ang kultura nila sa'yo. So, that's just a give and take relationship. Yung tawag nila sa mga naalala nyo pang nag-aaral is called the symbiotic relationship, na hindi porket itong batang ito 12 years old hindi nagpo or opo kay Sir Paul doesn't mean to say she doesn't respect him, because in their culture I would think na they have a way how to show their respect to whoever is older. Ayaw na naman mag-play. Grade 6 ka pa. Kamusta ang iyong pag-aaral? Okay lang naman po. Okay. May honor ka ba? Oo. May honor? O tingin ka dito, ha? Oh, she's so pretty. Top 1, top 2, top 3? Top 3 lang po ako. Ay, top 7. Top 7 ka. Okay. Ano yung favorite subject mo? EPP at saka Filipino. Kaya pala magaling Kaya marunong siyang mag-Tagalog. Tanungin ko ulit, paano ka natutong mag-Tagalog? Palagi po ako nagpapatuloy sa aking kuya. Ang galing. O, dito tayo tingin. Ang galing niya, naalala ko. Ang ganda niya. Nung start na nakausap natin. Her eyes. Medyo hagad siya ni Madeline. Ano? Okay, ano yung pangarap mong paglaki mo? Maging pulis po. Para siyang si Mylene. Gusto rin maging... Bakit pulis Exactly yung what I naisip mo said. sa kabila ng pagiging babae mo? Gusto ko po kasi matulungan ang aking magulang. Okay. Kamusta ba yung buhay mo dito? Okay lang naman po. Okay. So, ano yung pagkain mo palagi? Madalas daw ay saging at kamote. Katulad ngayon na ang kanyang panangalian ay nilagang saging at wala ng ulam. Okay, so, ito yung sinabi ko na sa mga nauna kong mga reaction videos. Don't feel bad
na kung ang kinakain ninyo is kamote or saging because those are actually healthy. So, this is a proof kung bakit healthy. Tignan nyo sila, pati yung mga pamilya ni Mylene, hindi sila mga malnourished looking. Like, they look healthy, they're not skin and bones. Tignan mo naman si Mylene yung the last episode kung gaano siya magbuhat ng napakabigat na kahoy sa kanyang likod. They can handle it because you know why? They are properly nourished dahil sa kanilang kinakain na kamote at saging. Siguro kulang-kulang, but hindi rin siguro sila kulang ng protein kasi yun siguro kulang sila ng protein, but hindi natin alam kung anong protein na kinakain nila. But look at them, they don't look malnourished at all. Una, pangalawa, hindi rin kinukulang ang kanilang brain because they're smart. So, nasanay na lang kasi tayo na kumakain tayo ng kanin at ulam. But, gaya ng sabi ko, gaya ng ibang mga lahi, gaya ng most countries ng Africa, ang kanilang staple food is kamoting kahoy. At sa mga Central America, ang kanilang staple food is plantain o yung parang saging na saba ang style. So, don't feel bad kung once in a while kumakain kayo ng kamote at kumakain kayo ng saging. But then again, like I said, tignan nyo naman sila. They are not malnourished. They don't look malnourished. They are smart. So, hindi na ano yung kanilang utak. Hindi nagiging bobo dahil sa wala silang kinakain na protein mga ulam na isda or meat. No, because even in century like in years and hundreds of years ago, we really don't eat a lot of meat, and yet that time maraming mga matatalinong mga tao. And a lot of people are just eating root crops. Pag pumapasok sa school, di ba? Hindi po ako humihingi ng pera kay mama. Bakit hindi ka humihingi ng pera? Wala po kasi siyang pera. So, paano naman pag sa school? Wala kang pambili ng pagkain. Hindi magugutom ka. Hindi. Magbabaon ako ng pagkain. Okay, magbabaon ka. It's either kamote or bigas. Bigas lang. Ano Kahit walang ulam. Bakit wala rin ulam? Wala nang pambili? So, paano pag kayo mga klase mo kakain kayo tapos wala kang ulam sila mayroon? Okay lang naman po sa akin. Okay lang sa'yo? Itong bata na to. Bakit mas gusto mo yung ganong setup? Yung bang kahit wala kang baon, okay lang. Ang importante sa'yo ay Makapag-aral. okay lang niya. Tingin ko matalino to eh. Okay. So, yan. Sa mga nanonood na mga subscribers ni Pugong Biyahero, ipanood nyo ito sa mga anak nyo. Kahit itong episode lang na to. Let's say, for example, hindi sila mahilig, ang gusto lang nila TikTok, mga sayaw-sayaw, mga ganon-ganon. Pilitin nyo sila, like, ibigay nyo yung ultimatum sa kanila, ay, anak, umupo ka, panoorin mo to. Itong episode na to. Kasi tignan nyo tong batang to, ha? Pumapasok, sorry po ha, yung boses ko. Para akong nagagalit. I'm so sorry. I'm so sorry. Ipakita nyo sa mga anak nyo, yung batang ito, na tignan nyo yung hindi niya kinakailangan ng baon, pero hindi siya tinatamad pumasok. Ang ginagawa lang niya is, basta may baon siya na kanin, kahit walang ulam, ang importante sa kanya, anong sabi? Nung nitanong siya ni Sir Paul, ang importante sa kanya ay makapag-aral. Kaya ito, ipanood nyo sa mga anak nyo po at sabihin nyo sa mga anak nyo na, tignan nyo tong batang ito, may pangarap kahit walang baon, kahit kanin lang. Okay, kasi ganito yan. Yung mga parents, wag nyo kasing masyadong
ini-spoil yung anak nyo na para bang pag hindi nun siya bigyan na ng 500 pesos a day parang feel nyo kawawa na yung anak nyo or kawawa, maiinggit sa mga kaklase. Huwag ganun. Turuan nyo yung anak nyo na i-stretch kung ano ang meron. Turuan nyo yung mga anak nyo na maging self-reliant. At ang importante is sundin yung ambisyon. Kung bakit ko po ito sinasabi is the same na ginawa ko sa mga anak ko. So, ang mga anak ko, nung nag-aral, lalo yung bunso, dito nag-aral yung bunso, sabi ko sa kanya, gusto niya nang bumili ng ganitong damit, ganyang damit, no. Kasi daw yung mga kasamahan daw niya sa church, laging bago ang mga damit. So sabi ko sa kanya, no. Bibili tayo kung may okasyon at kung may ekstrang pera, pwedeng bumili ng damit. Kung gusto mong bumili ng maraming damit, sabi ko sa kanya, is magtrabaho ka. So, the moment na pwede na siyang mag-babysitting, nag-babysitting na po siya. At yung kinita niya, sabi ko sa kanya, may sarili ka ng kita. Yan ngayon ang ibili mo ng damit mo. Alam nyo, nung siya'y kumikita na, ayaw na niyang bumili ng maraming damit. Bumibili na lang siya ng kung kinakailangan. So yun, naituro ko sa anak ko ang self-reliant, kung paano ang importansya ng yung kikitain mo, yun lang ang gagastusin mo. Hindi yung porket merong nagbibigay sa'yo, sige na ng sige. Hindi. Kaya ito, ang dami ko ng daldal. Sorry po. Kaya alam nyo, kaya gusto ko talagang hinihimay ang mga video ni Sir Paul is because meron siyang mga aral na itinuturo. Kung ito'y, huwag lang, kasi ang ginagawa natin, which is no problem man, yung tinitignan lang natin yung pagtulong niya, that's fine. That is perfect because that's the goal na tinutulungan niya ang mga mahirap. Pero kaya natin ginagawa ng reaction ito at hinihimay naman natin na kahit yung overall na goal is para makatulong, pero pag panoorin natin yung detalye, may mga natututunan naman tayo bilang mga nanonood sa mga videos niya. Nakukulangan dahil sa hirap ng buhay. So, paano mo nilalabanan yung ganitong buhay bilang isang estudyante? Mama ko kasi may sakit. Doon lang po siya sa Vicente. Sakit yung kanyang paa at kanyang isang braso. Hindi siya nakalakad. Makakalakad pero masakit. Bilay siya. Bakit nagkagalit si mama ko? Ewan ko. Si papa nasa? Patay na po. Aww. Siya namatay. Ewan ko po. So hindi mo alam. Bata pa lang po ako noon. So ilang taon ka na? Nakatulog daw po ako noon nung namatay ang aking papa. Okay na rin? Oh, okay. So lumaki kang walang papa. Paano mo tinanggap sa sarili mo na wala kang papa? Tinanggap ko po yun ng buong No choice. buong puso. Pero mahirap yung walang papa. Ilan kayo magkakapatid? Ano po kami, 10. Pang ilan ka? So, Hindi po, ano lang po ako. 9 lang po ako. pang 9. Susunod ka sa bunso. Yung ibang mga kapatid mo may asawa na. Oo, 4 na lang po kami walang. Asawa. Okay. So, sino bumubuhay sa inyo? Ang aking kapatid, Okay. So, si mama hindi na makapagtrabaho. hindi na. Ano yung hiling mo sa buhay? Leona, ano yung hiling mo sa buhay mo? Maayos na po ang hirap sa buhay. Okay, so parang makaawan ka sa hirap. Okay. Ngayon na nag-aaral ka, sa tingin mo ba may pagpapatuloy mo pa yun hanggang kolehiyo? Iwan ko po, wala na po kasi si mama, pangarap sa akin. Wala nang pangarap si mama mo sa'yo? Kasi sabi niya mawawalan niya daw siya.
Nung sinabi yun sa'yo, ano yung naramdaman mo? Masakit po. So, pagkasabi sa'yo ni mama mo na huwag ka nang mag-aral kasi malapit na akong mamatay. So, ang iniisip mo pa rin kapag nawala na yung pangarap mo, hindi mo na matutupad yung pangarap mo na maging pulis. Opo. Gaano kasakit sa'yo ito na hindi mo matutupad yung pangarap mo? Gusto ko po kasing maging pulis. Hindi ko na po matutupad. Okay. So, pag sabihin, pag nag-stop na, pagkatapos mo ng grade high school, wala na. Ewan ko po. Hindi mo rin alam kung makakapag-high school ka. So ngayon, dahil grade 6 ka, next year kasi susunod na pasukan ay grade 8 na po siya. So ilang taon na ba si mama? Ewan ko po, hindi pa niya sinabi sa akin. Ay, hindi niya sinabi. Okay, buti, di ba dito sa tribo, uso yung maagang nag-aasawa? Alam mo yung ganun? Opo. So hindi ka pa naman dumating sa point na ganun. Hindi po. Okay, so hindi sa'yo okay yung maagang nag-aasawa. Opo. Bakit? Hindi po ako pwedeng mag-asawa. Hindi pa po ako pwedeng mag-asawa. Okay, so pero ano yung masasabi mo doon sa mga maagang nakakapag-asawa? Ano yung kahit hindi niya gusto mag-asawa, pinipilit niya sa kanang na Dapat hindi sasama, hindi mag-aasawa. Okay. Sige, sinong kasama mo dito? ang aking ate nasa ano po. Ay, my God, sa dibdib. Paging Sir Paul, ang hirap po kasing maka-message sa inyo through messenger, pero I will try again po na mag-message. Meron na pong kinita tong YouTube channel ko na $100. Gusto ko pong ibigay dito sa batang to kay Alona yung $100 na yon na kinita ng aking YouTube channel. Kinita naman nun ng YouTube channel na from, kasi nga naman kukunti lang naman ang subscribers ko, tsaka kukunti lang naman yung views, pero at least kahit pa paano naman may paunti-unti. Every time po na ang $100, ibigay ko po kay Alona po. Paging Pugong Biyero, kung may manunood sa team, or I will try to message you again, I would like to give yung $100 na kinita ng YouTube ko. And then I'm pretty sure maraming mga magpa-promise na sa mga 3 point something million followers pa naman ni Sir Paul is pwede ko pong magbigay ng siguro dagdag na $50 monthly para kay Alona po, para sa kanyang pangangailangan siguro, pandagdag. I'm pretty sure marami nang magi-sponsor sa batang ito as soon as naka-live na to, because pinanood ko to like 4 hours ago. Para naman maging yung history na pinapanood natin about Mylene, ito naman para ito is makahabol ako. Paging Sir Paul, sana po mabasa niyo yung message ko sa Messenger. Thank you po. I need somebody to para kung kanino ko papadala. Thank you, sir. At papanoorin ko to. The rest. Please continue to watch my my videos kahit hindi po tungkol kay Pugong Biyero. Panoorin niyo po. At subscribe po kayo, hit the notification bell, at kung ano po ang kikitain ng ating YouTube channel, itutulong po natin sa mga nangangailangan. Thank you po. Thank you.